Sa puntong ito, balikan po natin ang report ni Kate Renya hinggil sa ikalawang araw ng pagdinig ng BICAM. Una sa balita, live. Yes, Kate? Ang hinihiling na maibalik ang anumang infrastructure projects na tinanggal sa kanilang proposed 2026 budget. Nais lamang nilang maibalik ang binawas na halaga para ma-implement ng tama ang mga mahalagang proyekto kahit na ibababa ang presyo ng materyales. Sa ikalawang araw ng pagpupulong ng Bicameral Conference Committee, naging mainit ang talakayan ng Senado at Kongreso kasama ang Department of Public Works and Highways. Nakikiusap kasi ang ahensya na sana'y maibalik ang 45 billion pesos na tinapyas sa kanilang pondo. Wala pong laman yung ating kasulatan kay Senator Win Gatchalian at sa House Contingent na nagsasabi na pinapabalik po natin ang iba't ibang mga proyekto. Wala po tayong pinapabalik na kahit anong bagong proyektong tinanggal na. Ang hinihingi lang po natin is yung pong binawas na 45 billion approximately na ibalik po ulit para po Ipinabot din ni DPWH Secretary Vince Dizon na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-utos na ibababa ang presyo ng materyales pangkonstruksyon para maiwasan ang overpricing na pinagmumulan ng korupsyon. At sabi niya, enough is enough. Kailangan reformahin na natin ang DPWH. And this is a testament to the President's vision of making the DPWH more transparent and removing all forms of corruption. Dagdag pa ng kalihim na lahat ng nakalatag na proyekto para sa taong 2026 ay bababa. Ipinahayag naman ng House panel na mabigyan ng pagkakataon ang kalihim na mapaliwanag ang kanilang panig ukol sa usapin at binigyang din ng kahalagahan na mailagay sa konteksto na tama ang ginagawa. Nagbigay naman po rin ng assurance si Secretary Vince na i-implement po itong reduction sa presyo. Babawasan po talaga yung presyo. Pero ang kahilingan lang po ng DPWH ay kung pwede po, bigyan po sila ng pagkakataon na i-apply itong CMPD reduction sa bawat proyekto. The Senate and the House, our President and our agencies are one with this goal. At kailangan lang natin ilagay sa konteksto nang sa ganon, tama at praktikal yung ating ginagawa, ma-implement, makinabang directly sa proyekto at indirectly dun sa trickle-down economy. At yung 4% natin na GDP, hopefully, unti-unti na pong tumaas. Senado, pagkakataon nila ito na mabalangkas ang pondo ng ahensya, nais din nilang mailunsad ang proyekto pero marami rin dapat ikonsidera dahil ang ginagastos na pera ay galing sa taong bayan. Kami naman sa Senado, Chairperson Mika, gusto rin namin ma-implement yung mga proyekto. Gusto rin ho namin makita yung mga proyekto na mangyari, mapatupad ho yun. Pero ang hindi ho gusto ng Senado ay mag-approve tayo ng budget na overpriced yung amounts o yung presyo na nasa loob ng budget. Nilinaw rin ni Senator Win Gatchalian na bihirang-bihira ang pag-iimbita ng resource person sa ganitong klaseng pagpupulong ng BICAM para na lamang kung may ganitong kakaibang sitwasyon na kailangan ng matinding usapin. Samantala, nakatakda naman isagawa ngayon ang ikatlo at huling araw ng BICAM at inaasahang magsisimula ito sa ganap na alas 4 ng hapon. At yan muna ang update. Balik muna sa inyo.